Magandang hapon po sa inyo lahat, GFC, at maligayang pagdating dito sa ating Sunday worship service sa ating lokal na iglesia, Grace Fellowship Church of Alabang. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa hapon na ito at nais po namin pakilala sa mga bumibisita at dumadalaw ang tungkol sa ating iglesia. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno na binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo, na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa, sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating statement of faith sa website na gfc.com.ph. At kung kayo man po ay bumibisita at may mga katanungan, mangyari po lamang na lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng pintuan pagkatapos po ng ating pagsamba. Ikalulugod po namin sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. At ngayon nga pong araw ng Panginoon, ipagpapatuloy po natin ang serye mula sa Aklat ng Mga Gawa. At ngayong hapon po ay pangangaralan tayo ni Pastor George mula sa mga Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 10. Atin pong ihanda ating mga puso at habang sa ating pong paghahanda, nais ko pong basahin sa inyo ang mga salita mula sa Awit 20, talata 7. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang iba ay ang mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoong naming Diyos. Sa kabuuan po ng kasulatan, ang pangalan ng Panginoon, hindi lamang po siya basta-basta pangalan. Ipinakikilala po nito kung sino siya, ating tapat na Diyos, tagapagligtas at manunubos. Atin po itong alalahanin sa ating unang awitin. Inaanyahan ko po kayong lahat na magsitayo at sabay-sabay po nating awitin, Ngalan Mo. Sikat ng bagong araw, ika'y nagbibigay tanglaw sa puso ko, tungo sa'yo, ang papuri sa ngalan mo. Ngalan mo ay isang toreng matibay, ngalan mo, kanlungan walang katulad, ngalan mo, mga bansa'y ipagdiriwang, walang magliligtas kundi ang ngalan mo. Jesus, kami tumutulog, bigyang lakas aming puso, mamuhay para sa iyo, bilang papuri sa ngalan mo. Ngalan mo ay isang toreng matibay, ngalan mo, kanlungan walang katulad, ngalan mo, mga bansa'y ipagdiriwang, walang magliligtas kundi ang ngalan mo ay isang toreng matibay, ngalan mo, kanlungan walang katulad, ngalan mo, mga bansa'y ipagdiriwang, walang magliligtas kundi ang
napakadakilang himala na ginawa ng ating Diyos ay hindi lamang ay ang mga pagpapagaling ng mga sakit, kundi ang pagliligtas ng mga makasalanan mula sa kapangyarihan nito. At nagdadala sa atin sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Pakinggan po natin ang mga sinasabi mula sa Kolosas, Kabanata 1, mga talata 13 at 14. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadaliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Maaari nga ba tayong maligtas na makasalanan? Ating pong awitin, maaari nga ba? Maaari bang makinabang sa alay na kaligtasan para sa akin kasama rin sa buhay mo ay kumitil na mamangha sa pag-ibig para sa akin ay namatay na mamangha sa pag-ibig para sa akin ay namatay. Iniwan niya ang luglupan, ang awa niya'y walang hanggan. Sinantabi karangalan upang sa salay mamatay. Biyaya niya'y dakila nga sa akin si Kristo'y naawa. Biyaya niya'y dakila nga sa akin si Kristo'y naawa. Kailaon ang ako'y bihag sa sala at sa karimlan. Pinasikat mong liwanag, aking mata ay nabuksan. Lumaya sa aking kaawaan
kay tatag na sandigan. Atin pong awitin ang ikatlong awit na to at alalahanin natin na ang ating pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas, kundi sa hindi nagbabagong mga pangako ng ating Panginoon. Awitin natin ang mga katotohanan ito ng may buong pagtitiwala at pasasalamat kay tatag na sandigan. Kay tatag na sandigan ng mga banal, ang sasalita niya'y kanyang tinatanghal. Sapat ng lahat na naipahayag sa inyong kay Jesus ay nanganganlungan. Huwag kayong mangamba, niloob manghinang. Ako ang inyong Diyos, lagi niyong kasama. Palalakasin kayo at tutulungan, ng kapangyarihan ko ay alalayan. Kung kapighatian may mararanasan, matinding hapis man ay makakayanan. Hindi pababayaan pakabanalin sa buhay niyo't inyong mga suliranin. Sa matinding pagsubok man dadaan, biyaya kong sapat ang siyang nakalaan. Di masasaktan ang hangarin ko lang, sa kabanalay dito kayo'y titinang. Ang kaluluwang kay Jesus ay nananangan, sa mga kalabay di pababayaan. Kahit sa buong pwersa ng karimlan, kaluluwa'y di ko kailanman iiwanan. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Isayas, Kabanatang 35, talatang 3 hanggang 6. Inyong palakasin ang mahihinang kamay at patatagin ang mahihinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na may matatakoting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong matakot. Narito, tingnan mo, ang inyong Diyos ay darating na may paghihiganti, na may ganti ng Diyos. Siya ay darating at ililigtas kayo. Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. Sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at batis sa disyerto. Isayas 35, talatang 3 hanggang 6. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong harapan ng may pagpapakumbaba. Tunay nga na kayo ang aming dakilang Diyos, ang aming tagapagligtas. Kayo ay tunay na dakila at tapat at karapat-dapat lamang na tumanggap ng papuri at pasasalamat. Kayo po ang aming
kapahingahan tuwing kami ay nahaharap sa matinding suliranin. Kayo ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan kung ang paligid namin naman ay may kaguluhan. Salamat, Panginoon, dahil katulad ng aming inawit kanina, na kayo ang aming strong tower na kung saan ay pwede naming puntahan tuwing kami ay nalalagay sa alinlangan. Salamat po, Panginoon, tunay na kayo ay karapat-dapat lamang na bigyan ng kapurihan. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming pagkukulang, sa aming kadalasan ay pagsuway sa inyong kalooban. Patawarin niyo po kami kung kami man ay hindi nakapagbigay ng oras sa pakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng aming panalangin at pag-aaral o pagninilay-nilay ng inyong salita. Patawarin niyo po kami kung kami man ay naging mayabang o arugante sa aming kapwa. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami man ay naging indifferent, na parang wala kaming pakialam sa aming mga kapatiran na may pangangailangan. Patawarin niyo kami, Panginoon, dahil kami ay mga makasalanan. Tinataas din po namin sa inyo ang aming bansa. Panginoon, nakikita niyo naman kung ano ang nangyayari sa aming gobyerno na kulang na lang talaga ay parang nagiging isang drama sa telebisyon. At hinihiling namin, Panginoon, na kayo po sanang siyang magbigay ng order sa aming gobyerno. Na maging maayos sana ang lahat. Kaya tinataas namin sa inyo ang aming presidente hanggang sa pinakahuli-hulihang opisyal ng aming gobyerno. O Lord, kaligtasan para sa kanilang lahat. At naway mabigyan niyo po sana sila ng katalinuhan. At naway gumalaw sana ang inyong espiritu sa kanilang mga buhay upang matuto silang gawin ang tama at nararapat upang makatulong sa aming mga mamamayan. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang aming iglesia, ang mga mga Bible studies na nangyayari tuwing midweek or even towards the weekend. Pati na rin po yung mga urban sites ministries namin, Lord, ang aming mga misyonaryo, pati na rin yung misyonaryong pastor na nasa ibang bansa, si Pastor Alvin Litonwa sa Crossroads Church. Lord, naway patuloy niyo po sana silang protektahin sa kanilang mga ginagawa, na alam naman namin na ito ay upang maipalaganap ang inyong salita. Lalo na dun sa mga hindi nakakarinig pa o hindi pa nakakakilala sa inyo. Tinataas din po namin, Panginoon, yung lalapit na church camp, yung mga paghahandang ginagawa namin, i-bless nyo rin po sana ito. Naway maging isang tunay na fellowship ang mangyayari, at hindi lamang yun, ay tunay nga na matututunan namin ang dapat naming matutunan bilang mga Kristiyano. At naway, protektahan nyo rin kami, Panginoon, lalo na yung lahat ng mga organizers na involved dito. At Panginoon, tinataas namin po sa inyo itong oras na ito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Naway mangusap po sana kayo sa amin, at huwag nyo po sanang hayaan na gambalain kami ng kaaway. Bagkus ay sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ay maintindihan namin sana ang inyong salita, at ito po ay aming maisabuhay. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, tayo po ay nasa chapter 3 na ng mga gawa. Kaya kung maaari po ay aking imbitahin na tayo po ay magsitayo. Yung mga kayang tumayo ay magsitayo po at ating babasahin ang pangunahing talata natin para sa hapong ito sa mga gawa chapter 3 verse 1 to 10. Isang araw,
sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin, ng 9 na oras. At may isang lalaking lumpo mula pa sa kapanganak ang noon ay ipinapasok. Araw-araw siya'y inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang nakita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama si Juan, ay sinabi, "Tignan mo kami." Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad." Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya nga ang dating nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo. At sila'y naputno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanila. Pwede na po tayong magsiupo. 3 punto po ang ating titingnan sa hapong ito. Una, ang kaawa-awang kalagayan ng lalaking lumpo. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. At ang panghuli, ang layunin ng makahimalang pagpapagaling. Alam po ninyo, nung pinag-aaralan ko itong talata na ito, naalala ko yung aking ama. No, nung mga panahon na kung saan ay dinadala niya ako dito sa mga Buddhist temples. No, 2 yung pinagdadala niya sa amin dati. Isa sa Binondo at yung isa ay nasa Tondo. Tinanong ko nga yung asawa ko last time kung naalala niya ba yun. Kasi magkalapit lang yung tirahan namin dati. At sabi niya naalala nga niya yung tao na yun na parating na sa pinto ng templo na parating nanlilimos. And ang nakikita ko parati, may mga nagbibigay nga ng pera at meron ding iba na nagbibigay ng pagkain. And honestly, nung mga panahong yon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero ang tingin ko sa kanya, may sakit talaga siya. Kasi kung titignan mo yung balat niya, parang marami siyang sugat. No, tapos may mga bandages siya sa braso, saka sa binti. Tapos makikita mo, kulang na yung mga daliri niya. Daliri sa paa, saka sa kamay. Sabi ng tatay ko, may ketong kasi yan. Kaya ganyan. And sabi ko, naalala ko noon, to be honest, hindi ko alam kung ano yung ketong din noong mga panahong yun. Pero ang naalala ko, naawa ako sa kanya. No, how I wish, sabi ko, sana merong tumulong sa kanya, dalhin siya sa ospital, no, para makapagpagaling. Bata pa kasi ako noon. Kaya hindi ko masyado naiintindihan yung mga ganong klaseng kalagayan. Pero alam nyo, nung pinag-aaralan ko nga itong ating pangunahing talata ngayon, it kind of made me realize kung bakit itong ketongin na naalala ko nandun siya parati sa pintuan ng templo. No, perfect pala yun na nandun siya. No, kasi alam po ninyo, yung mga Buddhist, meron silang katuruan na kasama dun sa kanilang katuruan pala na yung pagbibigay ng limos, no, sa mga taong mahirap o may sakit ay kasama doon sa kanilang katuruan. No, at kaya pala siya parating nakapwesto doon. No, kaya tuwing yung mga papasok at lalabas, parati siyang may natatanggap na limos. At ito mismo, ganun mismo yung senaryo na makikita natin dito sa ating pangunahing talata. Kaya kung titingnan natin ang ating unang punto, ang kaawang-awang kalagayan ng lalaking lumpo. Basahin natin yung verse 1. Ang sabi rito, isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin, ng 9 na oras. Mukhang nanatili pa rin yung mga apostol sa Jerusalem. Dahil ito nga ay utos ni Jesus. No, kahit na nung sila ay matapos ng mapuspos
ng banal na espiritu no, dun sa araw ng Pentecost. At alam din natin na ang Jerusalem na yung naging sentro ng Kristyanismo no, ng mga sinaunang Kristiyano, na kung saan doon din nagsimulang umusbong ang unang iglesia. No, dito, makikita natin na pumapanhik sila Pedro at Juan sa templo upang anong gawin? Manalangin. Ngayon, maaaring iniisip ng ilan sa inyo kung bakit kinailangan pa nilang pumunta sa templo. Diba? Bakit pa nilang kailangan pumunta sa templo kung naging Kristiyano na sila? Ngayon, kung naalala niyo po yung tinuro last week ni JC, ito ay dahil ang mga Kristiyanong Hudyo noon, yung mga tunay na Kristiyanong Hudyo noon, sila yung natitirang mga tapat sa Diyos o yung mga remnant no, na nagmumula sa Israel. No, hindi katulad ng mga Pariseo o yung mga religious leaders noon na pawang mga ipokrito. No, ano raw sila? Whitewashed tombs. No, na malinis sa labas, pero kung tignan mo ang kalooban ay napakarumi. They are full of dead man's bones. Ngayon, sa mga panahong yon, ang templo ay naging isang lugar ng kanilang pagtitipon. No, kung saan dito nila isinasagawa yung kanilang pananalangin, yung pagtatalaga sa mga katuruan ng mga apostol, at yung kanilang pakikipagkapatiran o yung fellowship. No, hindi lamang yun, isa rin itong pagkakataon upang sila ay magpahayag ng mabuting balita sa kanilang mga kapwa Hudyo dito sa templo. At ito ang gagawin ni Apostol Pedro sa susunod na bahagi ng ating kabanata. At ito ay tatalakayin ni Pastor Doc Rico sa susunod na linggo. Ngayon, balikan natin yung ating pangunahing talata. Nakasaad din dito na pumunta sila roon noong 9 na oras. Ngayon, when we talk about 9 na oras, para sa atin, anong oras yun? 9:00 ng umaga. Di ba? Kasi from 12 midnight tayo nag-uumpisa eh. 9 na oras ay 9:00 ng umaga. Pero alam nyo, sa mga Hudyo, ang 9 na oras ay katumbas ng ating 3:00 ng hapon. Ito ay dahil nagsisimula silang bumilang ng oras simula sa pagsikat ng araw. At kadalasan ang pagsikat ng araw, more or less ay anong oras? 6:00, di ba? 6 a.m. So doon sila simulang magbibilang. Kaya kung bibilangin nyo from 6 a.m. yung 9 na oras, anong oras yun? 3:00 ng hapon. Kaya kung titingnan natin ulit yung verse 1, nakasaad din doon na yun daw ay ang oras ng pananalangin. The hour of prayer sa wikang Ingles. Nagsagawa din ako ng kaunting research tungkol dito sa oras ng pananalangin. Bagaman iniuutos nga ito sa Torah o dun sa batas ni Moises, Law of Moses, ang pananalangin sa Diyos, wala naman actually na binanggit na partikular na oras na dapat nilang gawin ito. Walang binanggit. Ngayon, lumilitaw pala ito na isa palang tradisyon ng mga Hudyo. No, this is actually a tradition na kumbaga nanggaling daw ito dun pa sa kanilang mga patriarchs, yung kanilang patriarka sa wikang Tagalog. No? Sinasabing si Abraham daw ang nagtatag ng pang-umagang pananalangin. Tapos sinundan naman ito ng kanyang anak na si Isaac, na siya namang nagtakda nung tawag dito, midday. Ano ba yung midday? Tanghaling pananalangin. At yung apo namang si Jacob o si Jacob, siya naman ang nagtatag nung pananalangin sa gabi. Ngayon, kalaunan, napabilang ito sa batas panrelihiyon ng mga Hudyo. Itinuro ng mga rabbi o ng mga guro nung araw sa mga Hudyo na ang pagdarasal ng 3 beses sa isang araw ay kailangan nilang gawin. Bakit? Dahil ito daw ay batay sa mga halimbawa, una ni David at ni Daniel, no? Na 3 times a day silang manalangin. Di ba?
Morning and evening and afternoon. Di ba may ganong kanta? Do you remember that? So, yun ang ginawa nila. 3 times a day silang nananalangin. Ngayon, nang maglaon, nagtakda ng mga tiyak na oras para sa mga panalangin ito, yung mga kanilang mga religious leaders. At ang tinakda nila ay una, yung 3 oras. Ano yung 3 oras? 9:00 ng umaga sa atin. Sumunod yung 6 na oras. Kailangan din nilang mga nalangin. At yun ay 12:00 ng tanghali sa atin. At yung pangatlo ay yung 3:00 ng hapon o 9 na oras. No? Yun, doon nila itinakda. Umaga, tanghali, at actually gabi. Ngayon sasabihin nyo, 3:00 ng hapon yun Pastor. Yeah. Nagsisimula silang manalangin sa 3:00 hanggang sa gabi na. At alam nyo kung bakit, at ang ginawa pa ng mga Hudyo, ng mga religious leaders nila, no, batay sa tradisyon, ay talagang ichinempo na nila ngayon yung oras ng pananalangin dun sa oras ng pagsakripisyo. Meron kasi silang morning and evening sacrifices. So, kino-inside na rin nila ito sa kanilang oras ng pananalangin. At tunay po akong naniniwala na ang mga unang Kristiyano noon, kabilang ang mga apostol na mga Hudyo rin, ay nagpupunta talaga pa rin sila sa templo upang tuparin at makibahagi sa tradisyong ito ng pananalangin. At ang templo ay naging lugar ng kanilang pagtitipon upang sumamba sa Diyos, magkakaroon ng pakikisama at ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa mga taong pumapasok at lumalabas mula sa templo. Kaya naman, pagdating natin dito sa verse 2, ang sabi rito, at may isang lalaking lumpo mula pa sa pagkapanganak, ang noon ay ipinapasok. Araw-araw siya ay inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. At ngayon, makikita natin dito na ipinapakilala ni Lucas ang isang lalaking lumpo mula pa sa kanyang kapanganakan. Since birth, no, ay lumpo siya. Isang taong hindi makalakad at kinakailangang buhatin kung saan man siya pupunta. Araw-araw, may nagdadala sa pulubing ito at naglalagay sa kanya sa pintuan ng templo upang humingi ng limos. At ayon sa mga gawa, Kabanata chapter 4, ang lalaking lumpo na ito ay mahigit na 40 taon na o 40 taong gulang na. Tingnan natin sa mga gawa, chapter 4:22, ang sabi diyan, sapagkat mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawan nitong himala ng pagpapagaling. No, ibig sabihin nito, sa buong buhay niya ay kinailangan niyang umasa sa ibang tao upang siya ay makapunta from one place to another. Ngayon, sa panahon natin ngayon, dahil sa teknolohiyang mayroon tayo, ang mga taong may kapansanang pisikal ay maaari nang maging independent o hindi na umasa sa iba. No? Katulad na lang ng mga makabagong wheelchair ngayon na kaya nang umakyat at bumaba ng hagdanan. No, pati na yung mga sasakyan ngayon na hindi na kailangan ng pedalya. Ngayon nga, pati driver, hindi na kailangan di ba? Automated na lahat. Bukod pa rito, dahil sa smart home technology na napapagana ang kahit anong bagay sa pamamagitan lamang ng voice command, magagawa na rin ng sino mang may kapansanan ang mga bagay-bagay na kinakailangang umasa o iasa nila sa ibang tao. Pwede na sila maging independent. Pero nung panahon ng mga apostol, wala pong ganyan. Walang wheelchair. Siguro baka pushcart meron, the most. At nakasaad dito na itong taong lumpo na ito daw ay kailangan buhatin araw-araw at ilagay sa tabi ng pintuan ng templo upang humingi ng limos. At kapansin-pansin na ang partikular na pintuang ito ay tinatawag na ano daw?
maganda. Or sa wikang Ingles, beautiful. Bakit kaya ito tinawag na maganda? Alam po ninyo, ayon sa historian na si Josephus, mayroong 10 pintuan ang templo. Siyam sa mga ito, anya, ay nababalutan ng pilak at ginto. Ngunit itong ika-10 ay gawa daw sa tinatawag na Corinthian bronze. Ano ba yung bronze sa Tagalog? Tanso. No? Sa Corinthian bronze. At ang sabi nila, ito daw ay higit na mas mahalaga kaysa mga pintuang nababalutan ng pilak at ginto. Sinabi rin niya na napakalaki daw nito na kung kaya't kinakailangan ng mahigit na 20 tao na upang mabuksan at maisara itong pinto na ito. At para dito sa lumpo, ito ang pinaka-perfect na oras para sa kanya at lugar para sa kanyang panlilimos. Kasi una, ito ay yung oras nga ng panalangin sa hapon na kung saan ay marami na ang dumarating na tao. No? At tapos nga, hindi lang yun, meron din silang katuruan na katulad ng katuruan ng mga Buddhist, kailangan din silang marunong magbigay ng limos. Actually, itinuturo nga ito ng mga rabbi o ng mga guro nila na meron daw 3 haligi ang pananampalatayang Hudyo. Una daw ay ang Torah o yung batas ni Moises. Sumunod daw ay yung kanilang worship o pagsamba. At ang huli ay ang pagpapakita ng kabutihang loob o kawang gawa. Na naipapamalas nga ito sa pamamagitan ng pagbigay ng limos o ng donasyon. Ngayon, kung titignan natin ang kalagayan ng lumpong ito, tiyak na maawa ang sino mang makakita sa kanya. Mahina at walang kalaban-laban. Ang kanyang pamamalimos ay tanda ng kanyang kawalan, kapwa sa pisikan at espiritual na aspeto. Hindi siya makapasok sa templo dahil sa kanyang kapansanan. Hindi niya kayang dalhin ng kanyang sarili sa loob ng templo. At hindi lang yun. Dahil ayon sa kanilang sinaunang kaugaliang Hudyo at mga batas panrelihiyon, ipinagbabawal sa mga taong may kapansanan o pisikal na kapintasan sa pagpasok sa panloob na bahagi ng templo. Kaya naman yung lumpo na pulubing ito ay hanggang doon lamang siya sa may pintuan ng templo. At kung iuugnay natin ito sa isang espiritual o sa espiritual natin na kalagayan, tayo ay katulad ng lumpong ito na walang sariling kakayahang pumasok sa templo. Ang ating pagiging makasalanan ang humahadlang sa atin upang tayo ay makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Dahil sa ating mga kasalanan, wala tayong kakayahang dalhin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. At tulad ng lumpo na pulubing ito, mananatili lang tayo sa kaawa-awang kalagayan natin, maliban na lamang kung ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang grasya sa atin. At ililigtas tayo mula sa miserable nating kalagayan. Kaya kung pupuntahan natin ngayon ang ating pangalawang punto sa verse 3, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, sabi rito sa verse 3, nang nakita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Humingi ng tulong ang lumpong pulubi na ito kina Pedro at Juan. Na umaasa siyang kaawaan siya at mabibigyan siya ng kahit anong tulong para lamang makaahon siya doon sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ngunit ang hindi niya alam is that itong araw na ito ay ang magiging araw ng kanyang kaligtasan mula sa kanyang miserableng buhay. Sa pamamagitan ng soberanya ng Diyos, itinakda ng Panginoong Diyos na magtagpo sina Pedro at Juan at ang lumpong ito sa pintuan ng templo. Upang ano? Upang maibigay sa kanya ang tunay niyang pangangailangan.
At ano yun? Ang kaligtasan. At ang nangyari sa kaawa-awang lumpo na ito ay hindi inaasahan. Walang nag-akala na ang pulubing pinanganak na lumpo ay gagaling at makakalakad muli. Ano ba meron ang lumpong ito na magiging dahilan upang siya ay pagpalain ng Diyos? Mayroon ba siyang ginawa upang karapat-dapat siyang pagalingin? Nakikita niyo ba kung saan ako papunta? Sapagkat tulad ng pulubing lumpo na ito, tayo mismo, tinanggap natin ang grasya ng Diyos. Hindi dahil sa tayo ay isang mabuting tao o tapat na tao. O dahil karapat-dapat tayo. At ito nga mismo ang dahilan kung bakit ito tinatawag na grasya. Dahil hindi tayo karapat-dapat. Ito ay isang pabor na hindi natin pinaghirapan o pinag-ukulan ng merito. Ito ay nagmumula sa soberanya ng Diyos. At ang lumpo na pulubing ito ay pinili ng Diyos upang tumanggap ng kanyang grasya. Hindi dahil sa kung ano pang dahilan, kundi dahil lamang sa soberanong kalooban ng Diyos. At madalas tayo ay katulad ng lumpo na pulubing ito. Lubos tayong nakatuon sa hamon ng buhay, kaya't hinahayaan na lamang natin lamunin tayo ng ating kalagayan at sumasabay na lang tayo sa agos nito. Nakakalimutan nating may Diyos na nakakita sa atin. May Diyos na nakakaalam sa ating kawalan ng kakayanan. At Diyos na naghihintay lamang na tayo ay lumapit at tumawag sa Kanya. Ito mismo ang nangyayari sa pulubing na sa pintuan ng templo. Araw-araw siyang naroroon. Tanggap na niya ang kanyang kaawa-awang kalagayan at tila wala nang natitirang pag-asa pa sa kanya. Pero pagdating natin ngayon dito sa verse 4 at verse 5, ang sabi rito, ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama si Juan, ay sinabi, tignan mo kami. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Alam niyo po, sa aking pananaw, ang mga tunay na pulubing may kapansanan ay karaniwan hindi tumitingin ng diretso sa mata ng kanilang hinihingan ng limos. Marahil dahil sa hiya or yung feeling of unworthiness o yung pakiramdam na parang hindi sila karapat-dapat. Ngayon, kapag sinubukan mo silang tignan sa mata, nagkatinginan kayo, madalas yan iiwas ng tingin. And I remember that dun sa kinuwento ko sa inyong kay Tongin na nakikita ko dati dun sa may Buddhist temple. No, iiwas sila ng tingin o di kayo yuyuko na lang habang nakaabang ang kanilang mga kamay na umaasang magbibigay ka sana ng limos. Pero alam nyo, sa panahon natin ngayon, yung mga pulubing nakikita natin sa kalsada, pinapatakbo yan ng mga sindikato. Kaya makikita mo, pag sila ay lalapit sa iyo, pag hindi ka, ikaw na nga ang umiiwas ng tingin pero kakatok sila yan sa bintana mo, sisilip pa dun sa loob ng sasakyan mo, no? Tapos pag wala kang ginagawa, talagang tititigan ka. Kumbaga parang pinepwersa ka na magbigay ka. Pero pag hindi ka nagbigay, yung iba bumurahin ka, yung iba pupukpukin pa yung sasakyan mo. Pero hindi po ganun yung totoong pulubi na may kapansanan. Yung nakikita natin kasi ngayon, iba na ginawa ng negosyo. Pero nung mga panganahong yun, talagang kaawa-awa ang kalagayan nitong pulubing lumpo na ito. At ito ang dahilan kung bakit babalik tayo sa ating pangunahing talata. Nakita natin si Pedro kasama si Juan na nakatitig sila doon sa lumpo na lalaki. At tinawag nila ang kanyang atensyon
sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na, tignan mo kami. Look me in the eye. Tignan mo ako. Parang ganun. Tignan mo kami. At sa puntong ito, tila nagpasya na sina Pedro at Juan na gawin ang iniutos sa kanila ng Panginoong Hesus. At ano ang utos na iyon? Tingnan natin sa Marcos chapter 16 verse 15 to 18. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay hahawak ng mga ahas at kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Inutusan sila ng Panginoong Hesus na ipangaral ang ebanghelyo. At kalakip nito ay ang kakayanang gumawa ng mga himala at pagpapagaling. Kaya naman, kung titignan natin ulit ang ating unang pangunahing talata, masasaksihan natin ngayon ang pinakaunang himala ng pagpapagaling na ginawa ng mga apostol. At kung babasahin natin ngayon ang verse 6, ang sabi rito, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Actually, ito yung key verse ng talata natin sa hapong ito. Ito yung key verse. Yung nga lang sa kasamaang palad, isa rin ito sa mga talatang madalas na binibigyan ng maling kahulugan ng ating mga kaibigan sa charismatic, mga charismatic at yung mga Pentecostal. Ginagamit nila ito madalas to justify yung pagsasagawa nila ng mga, alam mo na, sinasabi nilang gift of tongues, gifts of prophecy, at saka yung miraculous healing. Tapos hindi lang yun, ginagamit pa nga nila ang pangalan ni Kristo nang walang sapat na paggalang o pag-unawa. Na tila ba anumang bagay ay maaring mangyari sa pamamagitan lamang ng pagbanggit sa pangalan ni Jesus. Kung meron kang sipon, sasabihin niya, in Jesus' name, lumayas ka, sakit ng sipon. Di ba? O kaya, katulad nga, hinihika ako. Sabihin ko, in Jesus' name, umalis ka, hika. O kung naiinis ka sa asawa mo, lumayas ka sa harapan ko. Huwag naman sana, gagamitin niyo pa yung pangalan ni Jesus. Ngunit sa tingin ko, ay alam naman nating lahat na itong mga tinatawag na supernatural gifts, katulad ng gifts of prophecy or tongues or healing, ito ay tumigil na. Sapagkat matapos ang panahon ng mga apostol at mula nang maitatag ang canon o ng kasulatan o ng Biblia, hindi na kinailangan ang karagdagang pagpapatunay o verifikasyon sa pamamagitan ng mga supernatural gifts na ito. At kung susuriin natin ang buong bagong tipan, palaging binabanggit na ang kakayahang gumawa ng mga tanda o kababalaghan at mga himala ng pagpapagaling ay ipinagkaloob lamang sa mga apostol upang patunayan at patutuhanan ang kanilang pagiging apostol. Pati na rin ang pagpapatunay na ang mensaheng kanilang ipinapahayag ay galing sa Diyos. Hebreo chapter 2 verse 3 to 4. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadaling kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya, na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban.
Alam po ninyo, sabi ng Hebreo dito, upang mapatunayan na ang mensaheng ipinapahayag ng mga apostol ay mula sa Diyos, at dahil ang bagong tipan din sa puntong ito ay hindi pa naisusulat, sinabi ng may akda na ang mga tanda at kababalaghan at iba't ibang himala at mga kaloob ng banal na espiritu na kanilang taglay ay nagpapatotoo daw. O ang Diyos daw ang nagpapatotoo para sa kanila na ano? Na ang mensahe na kanilang daladala o yung mensahe na kanilang inihahayag ay tunay nga na nagmumula mismo sa Diyos. Pangalawang Korinto chapter 12 verse 12, tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo na may buong pagtitiyaga sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. At sa tingin ko, ito rin yung dahilan kung bakit yung mga huwad na mangangaral ng salita ng Diyos, itinatalaga nila yung kanilang sarili bilang apostol. Di ba? Napapanood nyo ba sa TV yung may isang apostol doon na sinasabi niya na apostol siya? And that is one way to justify what they're doing. Yung mga fake miraculous healing. At sa gayon, mga minamahal, dahil nasa atin na ngayon, ang banal na salita o yung Biblia, hindi na natin kailangan ng mga supernatural gifts upang mapatunayan na ang isang alagad ay galing talaga sa Diyos. Ang kailangan lang ay ano? Ay tapat na ipinapangaral ang salita at hindi lang ipinapangaral. Tapat na ipinamumuhay din ang salita ni Kristo. Bakit? Dahil ang kapangyarihang magligtas ay nagmumula lamang mismo sa salita ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Roma chapter 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Hindi ba't napakalinaw sa kasulatan? Ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ang ebanghelyo ni Kristo Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Hindi na sa pamamagitan ng mga tanda o kababalaghan o propesiya o milagrosong pagpapagaling, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. At ayon kay Pablo, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng mga salita ni Kristo. At alam naman nating lahat na ang lahat ng sinabi ni Kristo ay nasaan? Makikita natin sa kanyang banal na kasulatan sa Biblia. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsasubscribe dito sa, nandyan ba yun? Sola Scriptura. Di ba? Scripture alone. Kaya kung titingnan natin ngayon ulit ang verse 6, sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Ngayon, maaari sa inyo ay nagtatanong, bakit kinailangan pang sabihin taga Nazareth? No? Noong mga panahong yun, alam nila na si Jesucristo ay galing talagang Nazareth. No, after coming out of Egypt, doon lumaki si Jesus. Doon pumunta si Jose at si Maria at doon pinalaki ang Panginoong Jesus sa Nazareth. At bakit doon din siya dinala? Alam nyo, hindi rin siguro ito alam ni Jose at ni Maria. Pero kung titignan natin ang banal na kasulatan, ito ay isang katuparan ng propesiya tungkol sa Mesiyas na siya ay manggagaling sa Nazareth.
Nakalagay yan sa Mateo chapter 2. At ang lumpo na pulubing ito ay maaring nalito siya, no? Dito sa sinabi ni Pedro. Kasi tinawag niya eh. So he was expecting na bibigyan siya ng limos. Tapos ang biglang sinabi, wala akong pera. Wala akong pilak at ginto. No, siguro nabigla siya. Kasi umaasa nga siya na bibigyan siya ng limos. Pero gayon pa man, alam kasi ni Pedro at ni Juan kung ano talaga ang kailangan nitong lumpong pulubi na ito. At yun ay hindi pilak at ginto, kundi ang kagalingan na manggagaling lamang sa pangalan ni Jesus. At ang lumpo na pulubing ito ay hindi lamang nakatanggap na pisikal na kagalingan, kundi pati na rin ng espiritual na kagalingan. Dahil sa bandang huli ng talatang itong ating pinag-aaralan, ay makikita mo siyang nagpupuri sa Diyos habang siya ay papasok o naglalakad papasok sa templo. Dahil ang pangalan ni Jesus ang siyang kumakatawan sa kanyang banal na otoridad at kapangyarihan hindi lamang sa mahimalang pagpapagaling ng mga tao kundi upang iligtas din sila sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya nakakapasok na itong lumpo sa templo ng Diyos. Tingnan ninyo sa mga Gawa, chapter 2, verse 38. Anong sabi rito? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Upang ano daw? Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihang magpagaling at magligtas ay nasa pangalan ni Jesus lamang. At hindi sa taong nagpapahayag nito. Hindi si Pedro o si Juan. Hindi humiling si Pedro sa Panginoong Jesus ng pagpapagaling. Bagkus ay anong ginawa niya? Pinakawalan niya ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa pamamagitan ng ano? Pagbigkas ng pangalan ni Hesukristo. Bakit? Dahil ang kagalingan at kaligtasan ay nanggagaling lamang kay Hesukristo. Muli, dito, alam nyo, nagkakamali yung mga charismatic, no, sa pag-interpret ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ni Lucas dito sa ating pangunahing talata ay hindi, sa wikang Ingles, ay hindi prescriptive. No, hindi prescriptive o pagtatakda, kundi descriptive o pagsasalarawan. Yun ang ginagawa dito ni Lucas. Nagsasalarawan siya. No, hindi niya iniuutos sa atin na gawin ang ginawa ni Pedro, na maaari nating utusan yung sakit na lumayas, no, o yung karamdaman na lumisan sa katawan ng tao sa pangalan ni Jesus. Hindi sinasabi yan ni Pedro sa atin, ay ni Lucas sa atin. Bagkus ay ikinikwento niya ito. Isinasalarawan niya sa atin upang maintindihan natin ang kapangyarihan na pwede lamang manggaling sa pangalan ni Hesukristo. Tingnan natin ngayon sa Gawa chapter 3 verse 7. Ang sabi rito, kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Alam po ninyo, ang ganitong uri ng pagpapagaling ay katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus nang pagalingin niya yung taong pinanganak na bulag. Meron itong sangkap na tinatawag nating paglikha or creation. Kinailangang literal na likhain ng Panginoong Hesus itong bulag na ito, kailangan niyang lumikha mismo ng mata o ng eyeball para pwedeng makakita itong tao na pinanganak na bulag. Gayon din dito sa lumpong ito. Isipin ninyo, buong buhay nitong pulubing ito, hindi siya nakapaglakad. Since birth,
lumpo na siya. He was a cripple since birth. No, hindi pa niya kailanman naranasan ang maglakad. Nagamitin ang kanyang parehong binti upang maglakad. Kaya paano siya makakapaglakad sa isang iglap kung hindi lilikha ang Diyos ng mga kinakailangang bahagi sa kanyang mga paa at binti upang muli siyang makapaglakad? Di ba? Actually, humingi ako ng tulong sa anak kong doktor na sabi ko, mag-research ka ng konti, tulungan mo nga ako. No, kung ano yung mga impossibilities na yung isang crippled person since birth, bigla na lang makapaglakad kung hindi Diyos ang nagpagaling sa kanya. So ito yung mga binigyan niya sa aking mga dahilan. A few. Hindi lahat, pero a few, yung mga major. No, sa aspetong medikal, no, imposibleng makapaglakad agad ang isang taong lumpo, no, simula nung siya ay pinanganak, dahil unang-una, yung tinatawag nilang severe muscle atrophy. Yung isang taong hindi daw nakapaglakad ng dekada o simula nung siya ay pinanganak, siguradong hindi na-develop yung kanyang mga muscles. Yung mga quadriceps, hamstrings, calves, gluteal muscles, and core muscles definitely would be extremely weak. Underdeveloped eh. No? At hindi lang yun, para kung sakali man talagang gumaling siya, kailangan ng buwan. Hindi lang buwan, baka taon. No, bago siya makalakad muli. Kanina nga yung, nasa na si Tiffany? Tiffany was telling me, siya mismo yung halimbawa eh. Di ba, nung pagkatapos na siya ay maoperahan, hindi siya nakapaglakad kaagad ng maayos eh. Nakasaklay siya ng ilang buwan, pati rin si DJ di ba, nung naoperahan. It took months bago sila nakapaglakad muli. Ano pa? Bone loss daw, bone loss. Yung mga buto natin, no, hindi mo rin basta-basta ito pwedeng bigyan ng weight kaagad. Lalo na kung ito ay, again, parang underdeveloped. Kasi yung buto pala natin, habang hindi natin ito ginagamit, ay nagiging mahina at numinipis. Kaya pag bigla mo itong binigyan ng bigat, ang nangyayari daw ay fracture. Kaya hindi rin pwede. Pangatlo, joint stiffness and contractures. Hindi ko lang alam paano Tagalogin yung contractures. Pero siyempre, kung parating nakatiklop yung paa mo, maninigas na yan na parating ganun. Hindi mo na basta-basta yan stretch ng diretso. Nanigas na yung mga joints mo. Masakit na yan kung gagalawin mo. Kaya isipin mo ngayon, nang marinig ng pulubing lumpo na ito, ang utos ni Pedro sa kanya, nung sinabi niya, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad, ay bigla na lamang siyang nakatayo at nakapaglakad. Hindi lang yun. Nakapaglundag pa siya habang pinupuri ang Diyos. Imagine that. No, isipin mong mangyari ito sa isang iglap sa taong hindi nakakalakad simula nang siya ay ipinanganak. Tapos bigla na siyang hindi lang lumalakad tumatalon pa sa tuwa. No, ito ay patunay na tunay ngang may kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Sapagkat siya lamang ang makakagawa ng ganitong uri ng himala. Sa Gawa chapter 3 verse 8, ang sabi rito, siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad, pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Dati, hindi siya pinapayagang pumasok sa panloob na bahagi ng templo dahil sa kanyang kapansanan. Kasi nga may defect siya defective siya. May kapintasan. Kaya naman, dun lang siya sa may pintuan ng templo parating nakapwesto para manghingi ng limos. Ngunit, nung siya ay pinagaling, ang kauna-unahang ginawa niya ay pumasok siya sa templo
na kasama nila, lumalakad, lumulukso, at nagpupuri sa Diyos. Ang pangyayaring ito ay katuparan ng isang propesiya na makikita natin sa Isaiah chapter 35 verse 6. Kasama ito dun sa scripture reading natin kanina. Ang sabi rito, kung magkagayoy lulukso ang pilay na parang usa, no? Usa o usa? Usa. Na parang usa. At ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. Mga kapatid, ito ang naging bunga sa sinumang pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Ito ay agaran at biglaan. At katulad ng kanyang himalang pisikal na paggaling, ay may himala ding nangyari sa kanyang espiritu, yung kanyang espiritual na paggaling. At ito ay naipakita nang siya ay pumasok na sa templo, naglalakad at lumulukso sa kagalakan. Dahil maaari na siyang pumasok sa kaloob-loobang bahagi ng templo. Upang ano? Upang purihin at sambahin ang kaniyang Diyos. At puntahan na natin ang ating huling punto dito sa verse 9 and 10. Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakat at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya nga ang dating nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo. At sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Ano ba ang layunin ng makahimalang pagpapagaling? Alam po ninyo, ang paggaling ng lumpo ay hindi nagkataon lamang. No, this is not incidental. It is intentional. Ito po ay sinadya. Nilalayon ito ng Panginoong Diyos na mangyari. Nangyari ito sa pintuan ng templo habang isinasagawa ang oras ng pananalangin, kung saan ang lahat ng tao ay pumapasok sa templo. Para ano? Upang masaksihan nila ang mahimalang pangkapangyarihan ng Panginoong Hesus na magpagaling at hindi lang yun, at upang marinig din ang mahimalang kapangyarihan ng kanyang ebanghelyo. Na alam naman nating lahat na ito ay nakakapagligtas. At ito mismo ang nangyari. Nakita ng mga tao ang dating lumpo na pulubing ito na naglalakad, lumulukso, at nagpupuri sa Diyos. At marahil nga ay nagtatanong sila sa isa't isa, ito ba yung lumpo na nakikita natin dyan sa may pintuan ng templo na nanghihingi ng limos? At sinabi rin dito ni Lucas na ang lahat daw ay napuno ng pagtataka at pagkamangha. Dahil ito ay isang lehitimo at tunay na mahimalang pagpapagaling na nasaksihan ng maraming tao. At gaya ng sinabi ko, ginawa ito ng Diyos ng may layunin. Sinadya niya ito. Sa madaling salita, ginawa ito upang ihanda ang daan para maipangaral ni Pedro ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At ang himala ng pagpapagaling ay nagsilbing patunay, hindi lamang sa kanilang pagiging apostol, kundi pati na rin sa katotohanan ng kanilang mensahe. At yun ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa huli, alam niyo ang layunin ng himalang ito ay upang ituro ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. That's the purpose. That's the goal. That's the objective. Yan ang layunin. Upang ituro ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. At habang patuloy na ipinapangaral ng mga apostol ang salita, nakikita nating marami ang nakakilala sa Panginoong Hesus. At kung matatandaan ninyo, yung talataan natin last Sunday, mayroong humigit kumulang ilang kaluluwa, kung naalala nyo? Ilan? 3,000 kaluluwa
ang nabautismuhan at naidagdag sa kanilang bilang. At hindi natapos doon. Araw-araw, patuloy na dumaragdag ang mga tao na naliligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Tulad na lamang ng pulubing lumpo na ito na nasa pintuan ng templo. Na ayon sa soberanong pagpili ng Panginoong Diyos ay tumanggap ng isang dakilang himala ng pagpapagaling. Sa pisikal, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto. Marami sa atin ang makakaunawa sa nangyari dito sa pulubing lumpo na ito. Dahil minsan ay naging katulad din natin siya. Nangihina ang ating mga kalooban na tila ay sumusuko na tayo sa ating napakahirap na kalagayan. Na ang tingin natin minsan ay para bang wala ng pag-asa. Problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa trabaho, tinaguguho na ang lahat at wala nang makitang kalutasan. May ilan pang ang nagnanais na sana ay kunin na lamang sila ng Diyos upang matapos na ang lahat. Ngunit mga minamahal, hindi yan ang nais ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Kung titingnan ninyo ang sinabi ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo chapter 2 verse 3 to 4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Mga kapatid, ito ang kalooban ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang tunay na ninanais. At ano yun? Na ang lahat ng tao daw ay maligtas. Yun nga lang, kahit ninanais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, may mga tao din na ayaw magpaligtas. Yan ang katotohanan. At makikita ito sa kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kahit na inahayag na ng Panginoong Diyos sa kanila ang daan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nanatili silang matigas ang ulo at suwail. Meron talagang mga taong ganyan. Mga taong nakikinig sa salita ng Diyos Sunday after Sunday, pero hindi naman sila naapektuhan. Hindi sila natitinag at patuloy na namumuhay sa kasalanan sa kabila ng pagkarinig ng katotohanan. Tulad na lamang ng mga religious leaders, ng mga Pariseo, ng mga panahon, ng mga apostol. Nasaksihan nila mismo ang ginawa ni Pedro at Juan at narinig pa ang mensahe ng ebanghelyo na kanilang ipinahayag. Pero anong nangyari? Nanatili silang suwail. Sa halip na manampalataya, sinubukan pa nilang pigilan ang pagpapalaganap ng ebanghelyo. Tingnan ninyo sa Gawa, chapter 4, verse 15 to 17. Kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan, samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari. Kanilang sinabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat hayag sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem ang isang kapansin-pansing tanda na ginawa sa pamamagitan nila. At hindi natin ito maikakaila. Ngunit upang huwag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na huwag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Pinigilan nila. Ngayon ang tanong, nagtagumpay ba sila sa kanilang pagpigil sa pagpalaganap ng ebanghelyo ng mga apostol? May siyempre hindi. Bakit? Kasi nasa atin ang ebanghelyo. Hahawak na natin ang kanyang salita. Kaya naman mga minamahal, sa ating pagtatapos, ang dalangin ko sana, hindi tayo matulad dito sa mga Pariseyong ito. Na nanatiling matigas ang loob
kahit na narinig na nila ang mensahe ng kaligtasan na nagmumula sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa halip, nakikita ba natin ang ating sarili na katulad ng lumpong pulubi na ito, na dati wasak at walang-wala, gayon pa man nang maninig natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesus, isang himala ng pagpapagaling ang naganap din sa ating kalooban. Sa isang iglap, nagbago ang ating mga buhay. Mula sa kawalan ng pag-asa, ay nagkaroon tayo ng pag-asang umaapaw. Mula sa paghihirap, patungo sa kagalakan. Mula sa pagiging born against, alam niyo born against, naging ano tayo? Born again. Mula sa kadiliman, ang ating buhay ngayon ay nagliliwanag dahil sa liwanag ni Kristo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nahahayag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kanina, sinare ko rin ito kaninang umaga. Every time may high school reunion kami, parang hindi makamaniwala yung mga kaklase ko na si George, pastor. Kung maging Kristiyano nga, parang hindi sila maniwala, pastor pa. No, hindi naman po sa pagmamayabang. Ang gusto ko lang ipakita rito, kung tunay nga na may himalang nangyari sa buhay mo, na pinagaling ka ng Diyos sa Espiritu, dapat ito ay nakikita sa pamumuhay natin. Magmamanifest ito. Hindi mo pwedeng sabihin nakatago. Lilitaw at lilitaw ito. Kaya sa ating pagtatapos ay babasahin ko po itong huling verse natin, mga Gawa, chapter 4, verse 12. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. At ano ang pangalan na iyon? Ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapala na aming nakamit mula sa inyong salita. Tulungan niyo po kaming hindi lamang matandaan ang mga katotohanan ito, kundi dapat ay maisabuhay din namin ito. Naway tunay nga na maipakita ng aming mga buhay ang iyong pag-ibig sa mga taong aming nakakasalamuha. Naway maipahayag namin sa kanila ang inyong ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon, sa inyong kaligtasan na aming tinanggap. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kay Kristo, nakita natin ang isang tagapagligtas na hindi lamang makapangyarihan, ngunit mahabagin din sa mga mahihina at nangangailangan tulad natin. Ang kanyang habag na nagbago sa buhay ng lumpo ay ang habag na hanggang ngayon ay ating tinatamasa. Sa atin pong pagninilay-nilay sa ating magiging tugon, sa ating pinag-aralan, ating pong alalahanin ng mga salita mula sa Hebreo 13, mga talata 15 hanggang 16. Kaya't sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng papuri sa Diyos. Sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Inaanyahan ko po ang lahat na may kakayanan. Tayo po ay magsitayo at sabay-sabay na tumugon sa pag-awit ng Compassion Hymn. There is an everlasting kindness lavished on us with the radiance
arms of forgiveness and the shade of your rest. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. And with compassion for the hurting, you reached out your hand as the lame ran to meet you and the dead breathe again. You saw behind the eyes of sorrow and shared in our tears, heard a sigh of the weary, let the children draw near. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. We stood beneath the cross of Calvary and gazed on your face, at the thorns of oppression and the wounds of disgrace. For surely you have borne our suffering and carried our grief, as you pardoned the scoffer and showed grace to the what boundless love,
Dalawang announcement lang po. Sa darating na Huwebes, July 30, alas 7 ng gabi, dito sa GFC Center, ay gagawin po natin yung ating PDF. No? Ika-11 na sesyon. No? Yung title ng ating Bible study are Death Reigned, but God Still Gave Hope. Nakalagay ba dyan sino magtuturo? Wala. Okay, and then next one is Golden Ladies Bible Study. No, inaanyayahan po ang lahat ng mga Golden Ladies, no, dito sa darating na Biyernes, July 31, 1:00 ng hapon po, at ito rin po ay gagawin dito sa GFC Center. Ang ating benediction passage ay makikita sa unang Tesalonica chapter 5 verse 23 to 24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman nito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed day, everyone.